Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung pakiramdam na parang buong mundo biglang huminto nung na-reject ka? Yung tipong akala mo siya na tapos biglang, boom, iniwan ka sa ere. Ang sakit, di ba? Parang binuhusan ka ng malamig na tubig. Tapos kahit anong pilit mong ngumiti, ramdam mo pa rin yung kirot sa loob. Minsan, lalo na kung medyo nasa edad ka na, hindi lang siya simpleng heartbreak. May kasamang tanong na rin sa sarili, ano bang mali sa akin? Wala na ba talaga akong halaga? Pero eto ang nakakatawa, at medyo nakakaasar din minsan. Kasi after ilang buwan, minsan taon pa nga, biglang may magpaparamdam ulit. Yung taong nagsabing ayaw na, biglang parang bumabalik. Simple lang, minsan isang hi sa chat. Minsan naman biglang like sa luma mong picture o kaya may random na kamustahan. At mapapaisip ka talaga, ha? Bakit ngayon? Kaya sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit nga ba may mga taong bumabalik after nilang i-reject ka. Kasi hindi lang ikaw ang nakaranas niyan, madalas talaga to. And I promise, hindi dahil biglang nag-iba ang halaga mo. Hindi. Ang halaga mo, nandoon na talaga simula't simula pa. Ang nag-iba, sila. At yung mga pinagdadaanan nila. Alam mo kasi, may tinatawag tayong void. Yung kawalan. Kapag nawala ka sa buhay ng isang tao, hindi agad nila ramdam yon. Akala nila okay lang kasi busy sila, excited sila sa bago, o baka iniisip nila na mas magaan ang buhay nang wala ka. Pero habang tumatagal, dun nila mararamdaman na may kulang. Yung simpleng good morning mo, yung concern na kahit maliit na bagay, yung presence na consistent, lahat yon, biglang mahahanap-hanap. Para siyang bahay na dati mong nilalagyan ng ilaw gabi-gabi. Akala nila kaya nilang tumira sa dilim, pero nung ilang buwan na walang sindi, biglang ramdam nila yung lamig at lungkot. At doon sila magugulat, ay, iba pala kapag wala siya. Kaya sila bumabalik, hindi dahil biglang mas naging mahalaga ka ngayon, kundi dahil na-realize nila kung gaano kalaki yung parte na nawala sa buhay nila. May isa pang matinding dahilan, nostalgia. Alam mo na, yung biglang magiging selective ang memorya nila. Biglang ang maalala lang ay yung masaya, yung mga tawa nyo, yung mga simpleng lambing. Nakakalimutan na nila kung bakit kayo nag-away o kung bakit sila umalis. Ganon kasi ang utak natin minsan, nilalagyan ng filter ang nakaraan. Ang pangit, binablur. Ang maganda, nilalagyan ng spotlight. Kaya kapag bigla silang bumalik, dala nila yung mga alaala na parang pelikulang romantic comedy. Yung mga araw na sabay kayong kumakain, yung mga tawanan hanggang madaling araw, yung mga simpleng moment na sila mismo ang nagtabi noon pero ngayon, bigla nilang hinahanap. At sa sobrang laki ng hatak ng alaala, nakakalimutan nilang may rason kung bakit nila pinili ang umalis noon. Pero eto ang tricky part. Kailangan mong malaman, hindi porket bumalik sila, ibig sabihin, genuine na ang intention. Minsan, loneliness lang talaga. Alam mo yon? Kapag nakaramdam na sila ng lungkot, ng kakulangan, bigla silang hahanap ng familiar. At sino pa ba ang mas kilala nila kundi ikaw, yung dati nilang kasama? Hindi dahil mahal ka pa nila, kundi dahil kailangan nila ng comfort zone. At kung hindi ka careful, baka maging panandali ang ginhawa ka lang sa kanila, parang painkiller pero hindi solusyon. At meron din namang iba, bumabalik kasi nagkaroon sila ng guilt. Doon nila na-realize na nasaktan ka nila at minsan, bumabalik sila para lang maibsan yung konsensya nila. Pero, aminin natin, hindi lahat ng ganitong pagbabalik ay para sa'yo. Madalas, para sa kanila lang. Gusto lang nilang gumaan yung loob nila, kahit hindi nila balak baguhin yung pattern nila. Kaya ang tanong ngayon, paano mo titingnan to kung mangyari sa'yo? Simple lang. Una, huwag mong gawing validation ng worth mo yung pagbabalik nila. Ikaw ay may halaga, with or without them. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang value ng tao ay nasa choices niya at kung paano siya lumalakad sa buhay, hindi sa tingin ng iba. Kung bumalik man sila, tanungin mo muna sarili mo, ito ba'y dahil talagang nagbago sila o dahil lang sa biglang naramdaman nila ang kulang? Kung genuine ang pagbabalik, makikita mo iyon hindi lang sa salita, kundi sa consistent na aksyon. Pero kung panandalian lang, makikita mo rin agad. Kaya huwag kang matakot mag-observe. Huwag kang matakot maglagay ng boundary. Dahil hindi lahat ng bumabalik, deserve bumalik. At higit sa lahat, tandaan mo, minsan, hindi na dapat tanggapin ang ibinalik.
Kasi hindi lahat ng nawala, kailangan mo pang hanapin muli. May mga bagay at may mga tao na lesson lang talaga. Hindi sila para ulitin, kundi para pahalagahan yung natutunan mo. Kapag nakalampas ka na sa sakit ng rejection, mapapansin mo isang araw, iba na ang dating mo. Parang biglang nagiging mas relaxed ka, mas maayos ka kumilos, at mas focused ka sa sarili mong growth. At eto ang mas nakakatuwa, minsan, yun mismo ang nagiging dahilan kung bakit sila bumabalik. Alam mo kasi, kapag iniwan ka, may 200 lang talaga. Una, lulubog ka sa lungkot. Pangalawa, gagawin mo yung lungkot bilang gasolina para magbago. At kung pinili mong tumayo, mag-improve, at i-prioritize ang sarili mo, makikita yun ng mga tao. Hindi mo kailangan ipagsigawan. Hindi mo kailangan i-post palagi. Makikita nila sa paraan ng pamumuhay mo, sa aura mo, sa confidence na hindi scripted. Minsan nga, yung simpleng paglalakad mo nang nakangiti ulit, malaking impact na. O yung tipong, dati, iiyak ka pag naalala mo sila. Pero ngayon, busy ka na lang sa work, sa hobbies, sa pamilya, sa mga taong talagang nandyan. Doon sila tinatamaan. Hindi dahil gusto nilang makita kang masaya, pero kasi naiisip nila, wait, hindi pala siya nasira nung nawala ako? Ang saya niya pa nga ngayon. At doon na pumapasok yung tinatawag na regret. Yung realization na, grabe, siya pala yung taong hindi ko dapat binitiwan. Parang biglang may alarm clock na tumunog sa utak nila. Nakita nila na hindi ka nagstay sa ilalim, kundi lumipad ka pataas. Kaya naguguluhan sila, kasi mali yung akala nila noon. Alam mo ba, may kasabihan si Maya Angelou na sobrang swak dito. When people show you who they are, believe them the first time. Ang ibig sabihin, kung pinakita nila sa'yo noon na kaya ka nilang bitawan, huwag mong kalimutan yon. Kasi kahit makita nila ngayon kung gaano ka nag-grow, hindi ibig sabihin automatic na deserve nila makabalik sa buhay mo. Pero hindi rin natin maitatanggi, may mga tao talaga na nagbago. May mga bumabalik hindi lang dahil na-miss ka nila, kundi dahil na-realize nila yung mali nila. At eto ang pinakadelikado at pinaka-hopeful na part. Kasi minsan, gusto mong paniwalaan na totoo na silang nagbago. Pero sabi nga sa Stoic philosophy, hindi sa salita nakikita ang pagbabago, kundi sa consistent action. Kung balik lang sila para humingi ng tawad, tapos after ilang linggo, balik sa dati, edi cycle na naman. Kaya importante, huwag mong i-base ang desisyon sa emosyon lang. Oo, masarap marinig na namimiss ka nila. Masarap makita na hinahanap-hanap nila yung presence mo. Pero tanungin mo rin, ito ba ay para sa akin o para sa kanila lang? Kasi minsan, bumabalik sila kasi convenient ka. Kasi alam nilang maayos kang kausap, maalaga ka, mapagmahal ka. Pero hindi ibig sabihin handa silang suklian yon ng parehas na effort. Kaya ang mindset dapat ay ganito. Kung babalik man sila, dapat ang unang tanong mo ay hindi, mahal pa ba nila ako? Kundi, aligned ba sila sa buhay na gusto ko ngayon? Kasi baka ikaw, naka-move on na, nagbago na yung priorities mo, nagkaroon ka na ng clarity kung anong klaseng tao ang deserve mo. Tapos sila, bumabalik lang para punan yung lungkot nila. Hindi pantay, hindi healthy. Ang ganda nga ng example na to. Isipin mo may halaman ka na inalagaan mo ng sobra dati. Diniligan mo, binilad mo sa araw, binantayan mo. Tapos isang araw, biglang iniwan mo lang sa gilid at hindi mo na pinansin. Kung sino man ang sumalo sa kanya, yun yung nag-alaga, yun yung nagpatubo. At nung nakita mo na namumulaklak na ulit yung halaman, bigla kang bumalik para kunin siya. Di ba parang unfair? Ganun din sa tao. Hindi porket umusbong ka at gumanda ang buhay mo, ibig sabihin automatic na pwede ka nilang balikan. Pero alam mo, may silver lining dito. Kasi yung growth na meron ka ngayon, hindi lang para sa kanila, kundi para sa'yo talaga. Yung peace na natutunan mong buuin, yung self-worth na na-realize mong hindi nila kayang tapakan, yun ang tunay na panalo. Sabi nga ng mga Stoics, he who has conquered himself is the mightiest warrior. At ikaw yon. Ikaw na piniling buuin ulit ang sarili imbes na magmakaawa. So kapag bigla silang bumalik, tandaan mo lang, hindi validation yon ng worth mo. Validation yon ng fact na nagkamali sila. Pero ikaw, hindi mo kailangang sumayaw sa tugtog nila. Kung babalik man sila, nasa iyo ang kapangyarihan kung papapasukin mo ulit o hindi. Ang mahalaga, hindi mo ibababa yung standard mo para lang sa second chance. At sa edad na nasa kalagitnaan na ng buhay, mas malinaw na dapat ang priorities.
Hindi na tayo nandito para sa endless trial and error sa relasyon. Nandito tayo para sa peace, stability, at mutual respect. Kaya kung babalik man sila, tanungin mo sarili mo, nakakadagdag ba sila ng ginhawa sa buhay mo? O dadagdag lang sila ng gulo? At kung sa tingin mo hindi na sila fit sa journey mo ngayon, okay lang. Hindi ka masamang tao kung hindi mo sila tanggapin. Ang totoo, mas matapang ka pa nga kasi pinili mong piliin ang sarili mo. Alam mo, may isang bagay na kailangan mong tandaan kapag may bumalik na taong minsan nang bumitaw. Hindi lahat ng pintuan na sinarado, dapat pang buksan ulit. Oo, pwedeng mag-sorry sila, pwedeng magbago sila. Pero hindi ibig sabihin kailangan mong ibigay ulit ang access sa puso mo. Kasi minsan, hindi ka na dapat maging second option or fallback ng kahit sino. Madalas, ang pagbabalik nila dala ng dalawang malalakas na emosyon, loneliness at guilt. Yung loneliness, parang butas na hindi nila kayang punuin kahit anong gawin nila. Oo, may bago silang nakilala, may bagong routine sila. Pero kapag dumating yung tahimik na gabi, doon lumalabas yung emptiness. Naalala nila yung simpleng lambing mo, yung pag-aalaga mo, yung presence mo na parang tahanan. At doon, bumabalik sila, hindi dahil mahal ka pa nila, kundi dahil natatakot silang harapin yung lungkot mag-isa. Yung guilt naman, mas mabigat. Kasi habang tumatagal, nare-realize nila yung damage na nagawa nila. Minsan, bumabalik sila hindi para ayusin kayo, kundi para lang gumaan yung konsensya nila. Para lang masabi nila na, at least nag-sorry ako. Pero hindi lahat ng sorry equal sa tunay na pagbabago. Kung babalik sila para lang maibsan yung bigat nila, tapos iiwan ka ulit, edi ikaw na naman ang masasaktan. Kaya dito papasok yung discernment, yung kakayahan mong timbangin kung ano ang totoo sa intensyon nila. At dito na natin kailangang maging matatag. Kasi hindi mo obligasyon na i-comfort sila. Hindi mo obligasyon na maging sagot sa lungkot nila. Ang obligasyon mo ay protektahan ang sarili mong peace. Sabi nga sa Stoic philosophy, ang kontrolado lang natin ay yung sarili nating aksyon at desisyon, hindi yung nararamdaman o ginagawa ng iba. Kaya kahit gaano pa kalakas ang knock nila sa pintuan ng buhay mo, nasa iyo pa rin kung bubuksan mo ba o hindi. Ang kagandahan ng pagiging nasa gitna na ng buhay, mas malinaw na sa atin kung ano yung importante. Hindi na tayo kagaya ng bata na basta lang padadala sa kilig o sa biglang damdamin. Ngayon, ang priority ay kapayapaan, respeto, at yung pakiramdam na hindi mo kailangang magduda kung mahal ka talaga o hindi. Hindi mo na deserve ang isang relasyon na parang laging may tanong mark sa dulo. Kung sakaling dumating yung point na genuine talaga yung pagbabalik nila, na consistent yung actions, naramdam mo na hindi lang sila takot sa lungkot kundi handa silang lumaban at mag-grow. Ikaw pa rin ang magdi-decide kung gusto mo pa silang isama sa chapter ng buhay mo. Pero tandaan, hindi second chance ang usapan dito, kundi bagong simula. Kasi hindi pwedeng buuin ulit ang relasyon kung parehong mindset pa rin ang dala. Pwede mong patawarin, pero hindi tanggapin. Pwede mong igalang yung pagbabalik nila, pero piliin pa rin ang sarili mo. Kasi minsan, ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal sa sarili ay ang pagsasabing, salamat sa pagbabalik, pero tapos na ang kwento natin. At dito ko gustong iwan yung mensahe sa'yo. Huwag mong hayaan na maging sukatan ng worth mo kung bumalik man sila o hindi. Ang sukatan ng worth mo ay kung paano ka bumangon mula sa sakit, paano mo pinili ang sarili mo kahit ang dalisa ng bumalik sa comfort zone, at kung paano mo pinili ang peace kaysa drama. Ikaw pa rin ang bida sa kwento mo. Kung sakali man mangyari ulit sa'yo ito, gusto kong tandaan mo na you always have the power to say yes or no. You have the power to create boundaries. At higit sa lahat, you have the power to choose people who choose you. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Araw-araw, consistently. Kaya kung nakikinig ka ngayon at medyo ramdam mo yung hugot, kasi baka ikaw mismo, may nagbalik na dati nang umalis. Pause ka muna. Hinga ka ng malalim. Tanungin mo sarili mo, nagdadagdag ba siya ng ginhawa sa buhay ko? O stress na naman ang dala? Kung ginhawa, sige, pwedeng pag-isipan. Pero kung stress, aba, huwag na. Kasi sa edad natin, health na nga lang mahirap i-maintain, idadagdag mo pa ba yung toxicity? Ang buhay ay parang libro. May mga chapter na tapos na. Hindi mo na kailangan balik-balikan, kahit gaano ka sentimental. Kasi ang totoo, mas exciting ang susunod na chapter kung ipagpapatuloy mo nang wala yung mga luma na hindi na bagay sa kwento. Kaya kung nandito ka ngayon, tandaan mo. Hindi mo kailangang balikan ang nakaraan para maramdaman ang halaga mo.
Ang halaga mo nandito na, buhay, humihinga, at patuloy na lumalaban. At ang darating na tao, yung totoo, yung karapat-dapat, hindi ka babalikan kasi hindi ka niya iiwan sa una pa lang. At kung nakarelate ka sa pinag-usapan natin, i-share mo naman yung experience mo sa comments. Gusto kong marinig ang kwento mo. Baka may matutunan din ang iba sa pinagdaanan mo. Huwag mo ring kalimutan i-like ang video at mag-subscribe kung gusto mo pa ng mga ganitong usapan na may halong aral at hugot. Tandaan, the journey isn't always easy. Pero kapag pinili mong manatiling matatag at totoo sa sarili mo, mas gaganda ang kwento ng buhay mo. The best is yet to come.